Walang kaduda-duda, si Lawrence Peter Freudchen o mas kilala sa tawag na Peter Freudchen ay isang kamangha-manghang nilalang at mukhang wala nang mas hihigit pa sa kanyang pagkatao. Tunghayan ang kwento ng explorer na ginamit ang kanyang sariling tae at ginawang kutsilyo para matakasan si kamatayan. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang bell notification para maging updated sa aking mga bagong video na i-upload. Maaari din kayong mag-follow sa aking Facebook, Instagram, Twitter at TikTok account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa videong ito. Si Lawrence Peter Alfred Freudchen o mas kilala sa tawag na Peter Freudchen ay isinilang noong 1886 sa Denmark. Nagmula sa isang normal at masayang pamilya at lumaking tapat at isang mahusay na tao. Nag-aral ng medisina sa University of Copenhagen, subalit nang marinig ang isang estudyante na nagkwento tungkol sa mga polar explorers ay nag-drop out siya para maging isang Arctic explorer. Sa kanyang buhay ay naging isa din siyang author at respetadong journalist at isang award-winning Hollywood scriptwriter. Maliban doon, isa din siyang kilalang anthropologist at isang matapang na World War II resistance fighter. Siya ay ikinasal ng 3 beses, nagkaroon ng 2 anak sa una niyang asawa na sina Barana Micupalo. Ngunit namatay ito noong 1921 sa kasagsagan ng Spanish flu pandemic. Dahil ang kanyang asawa ay hindi Katoliko, hindi pumayag ang lokal na simbahan na ilibing ito sa kanilang lokal na sementeryo. Kung kaya, pinasok niya ang sementeryo isang gabi nang walang nakakaalam at inilibing dito ang mahal niyang asawa. Noong 1924, ikinasal siya ulit sa isang Danish millionaire na si Magda van Lorentzen. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng 20 taon kahit pa na palaging wala siya at busy sa kanyang mga ekspedisyon. At dahil nga rin doon, ang kanilang kasal ay naanal. Doon ay nakilala niya si Dagmar Kahn, isang biyuda na fashion illustrator kung saan ang mga gawa niya ay lumabas sa mga sikat ng fashion cover magazine kagaya ng Vogue at Harper's Bazaar. Sila ay ikinasal noong 1945 sa Amerika. Pagkaraan nilang ikasal, ang kanyang asawa ay nakilala bilang si Dagmar Freudchen Gale. Si Peter ay masaya tuwing nasa Greenland. Natuto siya sa lingwahe ng mga Eskimo. Tinitingala siya ng mga Eskimo bilang isang Anagauk. Ang pamahalaan ng Danish ay tinalaga siya bilang isang resident governor ng Pole Colony noong 1939, kung saan hinawakan niya ang posisyon sa loob ng 7 taon. Isa din siyang matalik na kaibigan ng sikat na polar explorer na si Knud Rasmussen na pumunta sa Greenland at kilala bilang ama ng Eskimology. Maraming natutunan si Peter sa kanya at sa mga Inuit. Natuto siya kung paano mangaso, kumain ng karne ng seal at magsuot ng damit na gawa sa hayop, lalong-lalo na kung paano makakaligtas laban sa mga mapanganib na hayop na maaaring pumatay sa kanya. Ilang taon din silang magkasama sa ekspedisyon hanggang sa namatay si Rasmussen dahil sa pagkain ng kontaminadong karne na Arctic duck. Ang pagkain na iyon ay binuro sa tradisyonal na paraan ng mga Inuit kung saan ang karne ng pato na iyon ay hinayaan ng ilang buwan sa loob ng katawan ng patay na seal. Maraming beses na rin nalagay sa panganib ang buhay ni Peter sa tagal ng kanyang karir bilang isang explorer. Nakaligtas siya sa isang avalanche. Sa isang pagkakataon ay nahulog din siya sa isang mataas na butas ng yelo at nabuhay pa para ikwento ito. Nahulog din siya sa nagyayelong tubig at inanod. Mabuti na lang at nagawa niyang makatakas dahil sa nakataling lubid sa kanyang bewang papunta sa paragos ng kanyang mga aso. Isang beses din ay nasaksak niya ang kanyang hita ng sibat noong bumababa siya sa isang glacier gamit ang lubid. Kahit pa nga nandun na siya mismo sa kanyang kampo ay hindi pa rin siya ligtas. Noon kasing isang gabing mahamog, ang kasamahan niya ay aksidente siyang nabaril
dahil napagkamalan siyang isang oso. Hindi iyon nakakapagtaka dahil si Peter ay may tangkad na 6 na talampakan at 7 pulgada. Dagdagan pa ng makakapal niyang balbas at suot na makapal na balabal gawa sa balat ng oso. Subalit ang pinakamalala at nakilala sa buong mundo ay nang siya ay matabunan ng buhay na makapal na niebe sa kasagsagan ng malakas na bagyo. Siya ay nasa isang ekspedisyon noong 1926 sa nagyayelong kaparangan sa Greenland. Sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang sumama ang panahon. Lumakas ang pagbuhos ng makakapal na niebe at kinakailangan niyang mag-isang gumawa ng mapagkukublihan mula sa paparating na bagyo. Gumawa siya ng masisilungan gamit ang niebe sa pagitan ng mga bato at kanyang paragos o sleigh. Ngunit ang bagyo ay mabilis na dumating. Siya ay mahimbing na natulog, pero nang siya ay magising, nagulat siya nang matagpuan ang sarili na nakakulong sa makapal na yelo. Maaring ito ay dahil sa isang avalanche na hindi niya napansin habang siya ay tulog dahil sa pagod at sobrang pagkaginaw. Hindi siya makagalaw dahil ang kanyang sleeping bag ay tumigas na sa sobrang lamig ay maaari siyang mamatay ng dahan-dahan dahil doon. Ang malala pa, ang kanyang kutsilyo ay naiwan niya doon sa kanyang paragos. Para makatakas, ang una niyang ginawa ay kinagat ng paunti-unti hanggang sa makakuha ng maliit na tela mula sa kanyang suot na polar bear coat. Pagkatapos ay pinatalim niya ito sa pamamagitan ng pagnguya at pagdura dito at inantay na tumigas ang kanyang dura sa telang iyon. Unti-unti niyang sinaksak ang makapal na yelo na kumulong sa kanya sa ilalim. Pagkaraan ng ilang oras na pagsaksak, paunti-unti at nawawalan-walan ng malay, ay sa wakas malapit na siya sa labas, pero nalaman niya na doon siya mismo tumagos sa ilalim ng kanyang paragos. Dahil sa tumutulong laway at sipon ay tumigas at tumalim ang kanyang mga balbas na sumugat sa kanyang mga mukha habang pinipilit niyang makaahon sa itaas. Ilang oras ang lumipas ng matyagang pagpumilit na makatakas. Naalala niya na ang mga dumi ng aso ay minsang bumabaon sa paragos kapag tumitigas at medyo matalim. Kaya inisip niya na pwede siyang dumumi at yun ang gagamitin niya para makatakas. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng matyagang pagpumilit na siya ay matae. Nang magawa niyang makapagdumi, hinulma niya ito para maging matalim ang isang dulo. Binaon niya ito sa niebe at inantay na tumigas. Hindi nagtagal ay naging matigas ito na parang isang bato. Dahan-dahan niyang tinusok-tusok ang yelo. Maingat dahil sa oras na mabali ito ay tiyak na katapusan na niya. Ang kanyang sakripisyo ay sa wakas na biyayaan nang siya ay nakalabas ng buhay sa makapal na yelong muntik ng maging kanyang huling himlayan. Ang kanyang mga paa ay hindi niya magalaw dahil nanigas na ito, kaya 3 oras siyang gumapang papunta sa kanyang kampo. Pagdating doon, napag-alaman na ang hinlalaki ng kanyang kaliwang paa ay sobrang nasunog sa yelo na nagkulay berde na. Dinala siya sa malapit na settlement kung saan siya ginamot. Ang kanya namang hinlalaki ay tuluyang nasira at nahirapan ang mga gumamot sa kanya dahil nang lumambot na ito na walang yelo ay natuklap ang mga laman at tanging buto na lang ang natira dahil sa pagkaagnas nito. Walang magawa, habang nagdidiliryo pa ay napilitan siyang putulin ang kanyang daliri sa paa mag-isa dahil walang mga doktor noon sa lugar. Gumamit siya ng martilyo at malaking gunting sa pagputol dito. Ginawa niya ito na walang anesthesia o alkohol man lamang. Lumipas ang 2 taon, hindi talaga si Peter natuto at tuluyang naputol ang kanyang kaliwang paa dahil sa pagkasunog din sa yelo sa isang Arctic expedition. Noong 1933, sinulat niya ang screenplay para sa isang pelikula sa Germany na may pamagat na Iskibo, kung saan ay mula sa kanyang totoong buhay. Naging starring pa siya sa pelikula bilang kapitan ng barko at sinuting ito sa Alaska. Ang karamihan sa mga eksena sa pelikula ay totoo,
kagaya na lang ng pangangaso at pag-atake ng mga lobo. Ang pelikula ay nanalo sa Academy Awards para sa Best Film Editing at ang kauna-unahang pelikula na gumamit ng Native American language. Si Peter ay nagtayo din ng kilalang Adventures Club sa Denmark noong 1938 at noong lumusob ang mga Germans noong World War II, hindi siya nagdalawang isip na sumanib sa resistance para ipagtanggol ang kanyang bayan kahit pa na nag-iisa na lang ang kanyang paa. Naging mas delikado pa ito sa kanya dahil isa siyang Jewish at galit ang mga Germans sa mga Jewish noon. Nahuli siya at sinintensya ang papatayin ng mga Germans, subalit nagawa niyang tumakas kahit pa ang kanyang isang paa ay gawa lang sa kahoy at inakyat ang bakod na puro barbed wire at walang proteksyon sa katawan. Tumungo siya sa Sweden at pagkatapos ng digmaan ay lumipat siya sa Amerika. Sa New York, sumali siya sa isang Explorers Club kung saan tumanggap siya ng maraming parangal pagkatapos noon. Namatay siya taong 1971 sa edad na 71, 3 araw pagkaraang matapos niya ang kanyang libro na pinamagatang Book of the Seven Seas dahil sa atake sa puso habang paakyat siya sa eroplano sa Anchorage, Alaska. Ang kanyang abo ay kinalat sa buong Greenland. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa bidyong ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aking mga social media accounts. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!